nga mga master. Ayun, nagpaplano ka ba na magpalit ng iyong jockey or ng RD pulley pero nahihirapan ka? Dito sa episode na to mga master, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng RD pulley ng simple lang. Okay? So kasi bakit tayo magpapalit ng RD pulley? Maliit, papalitan natin ng mas malaki. At ano nga ba ang advantage nun? Okay, so kung interesado ka rito, master, standby ka lang kung ano yung mga dahilan ko kung bakit ko siya papalitan. Alright? Let's go. Sa pagpapalit nyo ng pulley mga master, palagi nyo tatandaan, sisilipin nyo muna yung cage nyo ha, kung kakasya. Baka mamaya kasi pagka nagpalit kayo ng RD na pulley na mas malaki, hindi naman magkasya. Kahit pa long cage yan, short cage yan, pwede yan. Mid cage yan, pwede yan. Pwede kayo magpalit ng jockey, pwede kayo magpalit ng RD pulley. Karaniwan, mas maganda kasi nakakapagpalit ka ng mga RD pulley. Less friction kasi yung mga aftermarket na, di ba? Lalo na yung mga ceramic. So malaking help siya ayon sa research at technology nila. Malaking tulong siya kapag kayo ay umaahon, medyo matatarik talaga yung ahon, tsaka endurance yung ahon. Kahit papaano, big help siya kapag kayo ay nagra-ride. Okay, hindi kayo masyadong persado. Meron kayong katulong sa pag-ahon. The more na mas malaki ang pulley, mas maganda. Yung iba nga ang mga kinakabit na cage, may mga nabibili kasi na attachment na RD attachment. Yung cage niya mismo, carbon na, tapos naka-ceramic na siya na pulley. Pero masakit-sakit yun. Malaki-laking presyo yun. Siyempre ceramic. Pero karaniwan ng mga gumagamit doon, yung mga naka-road bike. Okay, tsaka yung iba mga nakakaluwag-luwag sa buhay, mga big time, katulad ng kaibigan natin si Kenneth Labisto. Yan, idol natin yan, si Master Kenneth. Alright? Siya nga pala, follow nyo ako sa follow nyo ako sa TikTok may bibigay din tayo ng mga tips doon, tsaka mga Q&A natin, sinasagot natin doon. Alright? Ayun na mga master, habang nagpapaliwanag ako, syempre magsasalita, maggagawa na tayo para dire-diretso tayo. So ito yung RD pulley natin. Ang ipapalit natin mga master ay itong ganito kalaki. Okay? So ganito kalaking pulley ang ilalagay natin. Kung ito 11 to, ito nasa 14 to. So 14 ang ilalagay natin. Titingnan natin kung kakasya dito sa mismong lagayan niya. Papalitan natin, silipin natin kung uubra or hindi. Okay? So ngayon, simulan na natin yung pagkakalas ng RD ng RD pulley nang hindi nagbabaklas ng kung ano-ano. Simple lang yan mga master, tuturo ko sa inyo. Right? Siyempre mga master, bago natin sinimulan yung pagpapalit ng pulley, binabad ko muna sa degreaser yung RD pulley natin. Okay? Kung mapapansin nyo yan, yung video na yan, meron siyang mga maliliit na pyesa, medyo marumi, kaya nilinisan natin. Binabad natin sa Papa Jack degreaser na may water para at least lumambot-lambot na yung dumi niya. Okay? Simulan mo lang natin dito sa pagtanggal ng nasa sentro niya. Okay? Nasa sentro niya. Allen yan. Gumamit nga pala kayo ng matibay na Allen ha. Itong gamit ko ngayon, Gorilla Grip mga master. Napakalupit nito. Kahit gaano katibay yung tornilyo, basic, kayang-kaya nyo tanggalin. Okay? So, dahan-dahanin nyo lang kasi baka kumalas yung mismong RD. So, ubutin nyo lang kapag naramdaman nyo. So, ito lang to. Tago nyo to mga master at itatago nyo yan. Baba nyo lang muna yan. Okay? Tapos, hawakan nyo yung dulo. Hop! Angat na yan. Tanggal na natin yung maliit, itong 11. Okay? Papakita ko sa inyo yung difference ng laki niya mga master, kung gaano siya kalaki. Okay.
Hindi ko matansya to, alam ko mga 15 to. Okay, 15. Galing kasi to sa ano, galing tayo sa isang bike. Okay? So hindi na tayo bumili ng aftermarket kasi ito okay na to. Maganda naman yung ikot. Alright? Ngayon, eto na, ikakabit na natin siya. Okay, i-assemble na natin mga master ha. Kakabit na natin to sa mismong RD niya. So, ang kailangan muna nating ikabit mga master, itong nasa sentro natin. Itong sentro nito. Kabit mo lang muna kasi dyan papasok yung allen. Okay? Pag naipasok mo na yan mga master, pasok niya yan, yung kabila naman. Kabila naman. Nalinis ko na to bago natin ikabit. Make sure na malinis ha, para yung stock na dumi, hindi kumapit. Okay? So, gawin nyo lang, baba nyo lang to, angat nyo lang to, kung paano yung posisyon kanina, gano'n ang gagawin nyo. Okay? So, kabit muna natin pala yung isang piraso nito. Kabila. Okay? Kakabit na natin to. Huwag nyo na magkabila para hindi gumagalaw. Okay? Baba nyo lang to, yung cage. Tapos, pasok nyo. Pag may pasok nyo na, isentro nyo sa butas. Tapos, yung kaninang pinatatabi ko sa inyo, nasa na yun? Kumalas eh. Okay. So, yan. Okay. Yung pinatatabi ko sa inyo kanina, kabit nyo na yan. Okay. May mga nagtatanong sa akin, bakit ba kailangan nating magpalit ng RD pulley, RD jockey? Mas kilala sa tawag na RD jockey to eh. Kasi mga master, alam nyo, malaking tulong to. Kapag naisentro nyo na, pitan nyo na siya. Ayan. Pitan nyo na. Okay. Pitan nyo na. Okay. Pero make sure master, hindi ko muna higpitan na, papakita ko muna sa inyo. Make sure na kapag nagpalit kayo ng RD pulley, sisilipin nyo tong cage nyo kung anong size ang pupwede sa kanya. Kasi mga master, kung mapapansin nyo to, di ba? May chain guide. Okay? Chain guide, chain guard. Okay? Kapag ito, pag masyado malaki yung pulley nyo, at sumayad na rito itong chain nyo, negative na yan mga master. Hindi aandar ng maayos yung inyong chain. Okay, make sure na kapag nagpalit kayo, tingnan nyo muna kung hanggang anong sukat ang kaya ng inyong RD pulley. Baka mamaya 14 lang ang kaya, 15 lang ang kaya, o baka mag-oversize ka, mag-16 ka, sumabit na rito. Didikit na dito yan. So ngayon, itong 15 na kinabit natin mga master, meron pa siyang space. Mapapansin nyo, may space pa siya. Okay? So ngayon, nagtatanong sa atin, bakit nga ba tayo nagpapalit pa ng pulley? Alam nyo mga master, malaking tulong tong pulley na to. Kasi lalo na kapag umaahon kayo, may guide siya. May guide kayo para umahon ng maayos, nang walang masyadong effort. Okay, kung mapapansin nyo yung saba natin, meron tayong episode na nagpalit tayo ng RD pulley din doon. Kasi malaking tulong yon na kapag umaahon tayo sa talagang matatarik, hindi tayo ganong mahihirapan. At saka ang kagandahan sa mga aftermarket na mga RD pulley, mga jockey kung tawagan nila, less friction. Yun ang kagandahan nun. Pero merong mumurahin, merong mga mamahalin. Siyempre, mga ceramic, yun yung mga mamahalin. Itong kinabit natin, stock lang din naman to mga master. Stock lang din to na RD pulley. Pero, kagandahan dito, malaki-laki to kumpara dun sa 11 natin. Okay? Tingnan nyo yung difference, yung laki niya. Diba? So, sa sobrang liit nito, medyo effort to. Tsaka medyo gasgas na rin tayo. Gasgas na rin to. Pansin nyo, may kain na siya. So, hindi na maganda yung ikot niya kapag pinapadyak mo. So, ito, fresh pa to. Alright? Yan. Ngayon, tingnan natin yung ikot niya.
Alright. Sweet. Okay. Sweet. Nakita nyo, ganun lang kasimple magpalit ng RD pulley, master. Kung ikaw may RD pulley ka na, huwag ka nang pumunta ng bike shop. Ikaw na mismo magkabit. Ang kailangan mo lang naman dun, eto lang naman Allen wrench lang naman ang kailangan mo. Tapos, gaya ng tinuro ko sa'yo, sundan mo lang yun. Ganun ang gawin mo. Tapos, ito, may option din naman kayo. Itong second na jockey niya. Pwede nyo palitan yan. Pwedeng hindi, pero pwedeng palitan. Okay? So, kapag ka nagpalit kayo ito, kaya lang, magtotono kayo. Kung lalakihan nyo to, magtotono kayo. Kailangan nyo mag-tune. Kasi, baka dumikit na siya dito. Masyado ng malaki. Okay? So, yan. Malalaman natin itong sa ride na to kung effective nga ba yung paggamit natin ito sa ating MTB. Kasi, master, pansin nyo itong laki ng goma natin. Ang knob ng goma natin, di ba? So, itong knob ng goma natin na to, mga master, kapag ka hindi ka gumamit ng mga pwedeng makatulong na sa pag-ahon mo, mahihirapan ka. Alright? So, pagka na-ride na natin to, mga master, bibigyan ko kayo ng review, bibigyan ko kayo ng update kung ano nga ba yung feeling. Kasi itong last natin na to, na ginamit to, yung episode natin ng Bunsuran Falls, medyo dumugo ako doon, naraspag ako doon dahil sa sobrang tatarik ng mga ahon din, walang humpay ng ahon. So, since nagpalit tayo ng RD pulley, tingnan natin kung ano yung help nito, kung mararamdaman natin ng big change. Alright? Oy, at syempre available pa rin dito sa ating Roosevelt Bicycle Center ang Stingray Therapeutic Spray, mga master. Mga master, pagka nagra-ride kayo at medyo nakakaramdam kayo ng pulikat, tsaka pagod na yung muscle nyo, lalo long ride, Odax, yan mga master, subukan nyo yan. Subukan nyo yan, available lang dito sa Roosevelt Bicycle Center. Stingray Therapeutic Spray. Ito, hot and cold to. Ito cold lang. Kapag ka nag-overheat ka na sa Odax, spray mo lang sa muscle mo yan. Naku po, powerful yan. So, maiibsan ang inyong muscle fatigue, muscle stress. Okay, dalawang klase yan. Ito yung classic at ito yung ice natin. Okay? So, kung gusto nyo matesting yan, para malaman nyo yung feeling, punta lang kayo dito sa ating model. Okay? Classic at ice. Okay, punta lang kayo dito, mga master. Tester yan, pwede nyo subukan yan. Okay? At syempre, available din dito ang ating Papa Jack Degreaser. Okay. Yan, available yan, mga master. Puntahan nyo lang dito, okay? Kung meron kayong ibang pang katanungan, PM lang kayo sa page or mag-comment lang kayo sa ating episode na ito. Right? So, ayun lang, mga master. Paano? Hanggang dito lang muna po tayo. Palaging tandaan, wala ba kayo ng kalaman, mahirapan pero di suko. Ako po si Papa Jack. Paalam.